Ang kwentong ito'y tungkol sa dalawang magkasintahan na lubos ang pagmamahal sa isa't isa. Umiibig at handang isakripisyo ang lahat para sa isa't isa. Ngunit, hindi pa rin matitigilan ang tadhana. Kaming mga Montague ang pinakamalakas at makapangyarihan. Hindi, nagkakamali kayo. Kami ang pinakamalakas at makapangyarihan at wala nang mas higit pa sa amin. Ito, paparating na si Prinsesa Esmeralda. Tumigil na kayo! Hindi niyo ba alam na kayo'y nagbabanta sa kapayapaan ng aking bayan? Kapag nakarinig pa ako ng isa pang away ng mga Montague at Capulet, ang may salay ilalagay ko sa bilangguan habang buhay. Mahal na Prinsesa, kayo ay tila nababalis. Alberto, iniisip ko kung ano ang nangyayari sa mga pamilya ito. Iniisip ko kung ano ang nararamdaman sa kanilang mga kabataan tungkol sa kanilang hidwaan. Hindi ba't may anak ang mga Montague, Alberto? Mayroon po, si Romeo, mahal na Prinsesa. At ang mga Capulet? Meron po silang anak na babae, si Juliet. Sina Romeo at Juliet. Romeo! Romeo! Narito ka lang pala. Hinahanap kita simula kaninang umaga pa. Hapon na pala. Oo naman. Baka napapahaba ko ang oras ko. Malungkot? Ano naman ba ang nagpapalungkot sa'yo? Teka, wala ba yung sinusulat mo? May iniibig ka ba? Sino? Alam kong may pangalan yan. Si Rosalyn, ngunit sigurado rin hindi niya ako mahal. Nakapangako na kasi siyang ikakasal sa iba. Hindi mo mapipilit ang isang tao na mahalin ka, Benvolio. Kung hindi mo unawaan ni Rosalie ang iyong pagmamahal, siya ang talo kapatid. Kailangan mo na siyang kalimutan. Paano, Benvolio? Sabihin mo, paano kalimutan ang iniibig ko? Nasaan si Padre? Sa simbahan. Panginoon, dinarasal ko ang kapayapaan ng Verona. Sa pag-aaway ng mga Montague at Capulet ay dahan-dahang nilalamon ng bayang ito. Tulungan mo akong magkaroon sila ng paningin sa labas ng kanilang galit. Magandang umaga mga anak. Magandang umaga, di ba? Hindi pa nasa taong siya. Maaga pa ang umaga. Sige na. Ang panahon ay nagpapagaling sa lahat ng sugat kung pahintulutan mo lang. Kailangan mo lang sumabay sa panahon. Kayamanan, reputasyon, katayuan ng lipunan, kasaysayan ng pamilya. Lahat iyon ay meron kami bilang mga Capulet at ako'y nangangakong ipagtanggol ito sa lahat ng oras. Peter, narito ang listahan sa lahat ng imbitado para sa sayaw ngayong araw. Gusto ko ng espesyal na imbitasyon para sa bawat isa sa kanila. Darating din si Conde Paris. Nais kong ipakasal siya kay Juliet upang mas lalong tatayog ang pangalan ng aking pamilya.
Romeo, magandang araw, hindi ba? Iniisip mo pa rin ba si Rosalyn? Sir! Sir! Pasensya sa abala, ngunit maaari mo mabasahin ito, sir. Ibigay mo, tutulungan kita. Olivia, Lucio, Dival, Rosalyn, anong listang ito? Abay, listahan ito ng mga bisita para sa sayaw sa bahay ng mga kapulit. Kung hindi ka isang imuntigyo, imbitado ka rin. Dapat tayo pumunta sa sayaw na ito! Madali mo lang yan masabi dahil hindi ka isang Montague. Hindi kami makakapasok sa bahay na yun. Pero kailangan natin pumunta para kay Romeo upang siya'y magdiwang at malimutan si Rosalyn. Maglalagay rin man tayo ng maskara. Sige na nga, sasama na ako. At Romeo, huwag kang tumanggi. Sige, pero babalik lang tayo agad at hindi tayo makikipag-away sa kanina mga yun. Marunong talagang magdiwang ang mga kapilit. Romeo, umanap ka na ng isa sa iyo mo. Kailangan mo yun. Kami na ang bahala sa alak. Halika, mag-pusyo. Teka lang, hindi ko gusto. Conde Paris, nais ko ipakilala sa iyo ang aking anak, si Juliet. Itong pinagano ng babae sa lugar. Maaari ba kitang ayin sa isang sawaw? Umpisahan na natin ang sayaw. Malapit ang pag-alis ko sa Verona. Ngunit plano ko muna magpakasal bago iyon. Ikaw naman. Plano ko munang makahanap ng tunay na pag-ibig. Tunay na pag-ibig? Meron bang gamot? Sa mga taong naniniwala. Parang kumikso ang puso ko, nakalimutan ang pagsunod. Patay ko na sana kung totoo yun. Walang taong kaya mag-ibig sa ganyang kagandahan at mabuhay pa. Pwede ba kung ng isang sayaw? Oo naman. Sino yun? Bakit mo ba ako tinibignan ng ganyan? May dumi ba ang mukha? Sa ganda ng kanyan, sino mo ibibigin mo? Aba, hindi ko alam na ganyan ka pala katamis manalita. Maaari ba kitang halikan ng ibig? Oo naman. Romeo, bakit ba naparito ang isang aso ng Montague? Juliet, hinahanap ka na ng iyong ina. Juliet, magandang pangalan para sa magandang bilibili. Ngunit, sino ang kanyang ina? Siya ba isang kapulit? Abay, iho, ang ina niya ang ginang ng itong tahanan. At oo, siya ay isang kapitan. Ako'y umiibig sa isang kapulit.
Pero, Sige na, Romeo! Yaya, alamin mo kung sino yung lalaki kasayaw ko kanina. Sa mga matamis niyang labi, o ako'y natutunaw na. Yaya, ano ba itong mukhang ako'y umiibig na? Ito ba tinatawag nilang nag-iisang tunay na pag-ibig? Ginang, sinabi sa akin ni Tybalt kung sino yung lalaking walang modo. Ang pangalan niya ay Romeo at siya ay isang Montague. Ano? Yaya! Hindi! Ang aking unang pag-ibig ay nanggaling sa aking unang kaaway. Mukhang huli lang ang lahat. Romeo, bakit ka ba sumayaw kasama isang babaeng kapilit kanina? Baka patay na tayo ngayon. Patay na ako, ngayon pa lang. Alam ko na ngayon kung ano talaga ang tunay na pag-ibig. Oy, teka, saan ka ba pupunta? Upang masapin ang aking tadhana. Baliw ka ba? Alam mo ba ang ginagawa mo? Isa nga siyang baliw, isang umiibig. Pero alam naman niya ang kanyang ginagawa. Umuwi na nga lang tayo. Romeo? Anong ginagawa mo dito? Paano ka nakarating dito? Papatayin ka nila! Mahal kita, Juliet. Mahal mo ako? Juliet, sinusumpa ako sa buwan. Huwag mong sumpaan ang buwan. Ang buwan ay nagbabago. Anong gusto mong ipanumpa ko? Ang iyong buong pagkatao. Romeo, sabihin mong mahal mo ako. At paniniwalaan kita. Juliet, mahal kita. Higit pa sa kahulugan ng pag-ibig mismo. Romeo, kailangan mo nang umalis! Hindi ako aalis na walang dala ang hinahanap ko. Ang iyong pangako na pag-ibig. Binigay ko na sa iyo. Romeo, kung mahal mo talaga ako, pakasalan mo ako at ako'y magiging sa iyo. Bukas, alas 9 sa umaga, sa silda ni Padre. At ako ay darating. Ngayon, umalis ka na. Bilis! Paalam, Binibini. Paalam, mahal ko. ano? Nais mo magpakasal? Ngayon? Sa nag-iisang anak ni Ginoong Capulet? Oo. Ito ba'y laro lang para sa iyo? Alam mo bang panganib ang iyong pinapasok? Ano nga ba pag-ibig kung wala itong mga panganib? Hindi ko inasahan ang unawaan ng unang kaninawan. Ang alam ko lang ay kung hindi mo kami ikakasal, hahanap ako ng ibang paraan upang gawin siyang akin. Sa anumang paraan, magiging kami. Mercutio, tingnan mo, nagpadala sa Tybalt ng sulat para kay Romeo. Hinahamon nila si Romeo sa isang duwela. Ngunit si Romeo ay isang umiibig at hindi isang mandirigma. Alam mo naman na prinsipyo ng mga pusa sa Tybalt, isang tama lang at sapat ng pumatay. Ano ang gagawin natin ngayon? Kapag dumating si Tybalt, ako ang magpapakita at hindi si Romeo. Romeo, lumabas ka!
Akala mo bang hindi malalaman ng mga kapilit na sumingit ka sa aming bahay? Siyempre hindi. Ang tanging bagay na mapagmamalaki ng mga kapilit ay ang kanilang pamangkin at marahil ang kanilang mga dignidad. Mercutio, hindi ikaw ang hinahanap ko. Huwag mo akong subukan. Bakit? Bakit ka bang mabigo? Halika na, Tibalt. Tumatapang ka talaga. Lalabanan mo ko. Sumusobra ka na! Tigilan niyo ang labanan. Tandaan niyo ang sinasabi ng prinsesa. Pareho kayong makukulong habang buhay. Tigilan niyo. Pakiusap, Mercutio. Tigilan mo. Romeo! Hindi! Huwag kang gumawa ng kabaliwan! Hindi pa ito tapos. Babalikan kita, Romeo! Pakinggan mo ako. Maging kaiba ka sa kanila. Huwag mong hayaan ang galit na lumamon sa buhay mo. Paalam, kaibigan ko. Hindi! Benvolio, tulungan mo si Mercutio. Tipal, huminto ka! Romeo! Anong ginawa mo? Nilalagay ka nila sa bilangguan habang buhay! Anong nagawa ko? Benvolio, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari dito. Sabihin mo ang buong katotohanan. Dumating si Tybalt upang hanapin si Romeo, punong-puno ng galit at nagkagulo sila ni Mercutio. Nang dumating si Romeo, sinubukan niyang pigilan sila, ngunit pinatay ni Tybalt si Mercutio. Si Mercutio ay ang pinakamatalik na kaibigan ni Romeo. Hindi niya kinaya at pinuntahan si Tybalt. Naglaban sila at pinatay ni Romeo si Tybalt. Si Tybalt ang pumatay kay Mercutio at si Romeo naman ang pumatay kay Tybalt. Ipinapahayag ko na si Romeo ay ipatatapon mula sa Verona. Mahal na prinsesa, ngunit tanging itatapon lang? Huwag ka nang magsalita pa. Dapat umalis na si Romeo kaagad at kung makikita pa siya sa Verona, yun na ang wakas ng buhay niya. Nasaan si Ginoong Romeo? Kumusta si Julia? Lagi siyang umiiyak, araw-araw. Anong nagawa ko? Hindi ko kayang mabuhay na ganito. Pinaya ko ang aking mahal. Nasaktan ko ang aking mahal. Masaya ang iyong asawa na buhay ang kanyang mahal. Huwag mong kunin yan sa kanya. Paano siya mabubuhay? Romeo, huminahon ka. Bukas ng umaga, aalis ka papuntang Mantua. Ako na ang bahala sa mga kakailanganin mo. Magpapadala ako ng sulat tungkol kay Juliet at Verona. Maayos din ang lahat, Romeo. Pupuntahan mo muna ang iyong asawa bago ka aalis. Hindi pa umaga, mahal ko. Gabi pa, kaya matulog ka muna. Hindi aking mahal. Umaga na at kailangan kong umalis at mabuhay, umanatili at mamatay. At alam mo ba, hindi ako aalis kahit na dumating pa ang kamatayan para kunin ako. Mananatili ako para sa iyo. Sige, pero mangako kang mananatili ka sa akin. Madam, paparating na ang iyong ina. Magkikita kayo muli, di ba? Pangako, kailangan kita makita. Babalikan kita kahit ano pang mangyari. Paalam, mahal ko. Bakit parang wala ka sa akin? Ang pag-ibig mo lang ang nagpapaisip sa iyo ng ganyan. Pangako, iisipin kita araw-araw sa manto. Magsulat ka rin sa akin araw-araw. Padadalan kita ng mensahe sa bawat segundo na makakaya ko. Pangako, mahal ko.
Meron akong magandang balita. Napapasyan ko na ipakasal kayo ni Juliet ngayong Huwebes. Mahal ko si Juliet. Matagal akong naghihintay. Ngunit, nais mo ba akong pakasalan? Hindi ko na kailangang humingi pa ng pentulot sa kanya. At ito ang natatanging paraan para makaalis siya sa pagkamatay ni Tibal. Kung ganon, sana Huwebes na bukas. Hindi! Ayokong pakasalan si kundi pare. Tumahimik ka, Juliet! Sa bawat tapunan, sa bawat pagtitipon, sa bawat araw, sa bawat gabi, humahanap ako ng isang paraan na nagdudulot ng maayos na kasal para sa'yo. Pakinggan mo kami, anak! Ikakasal ka sa kundi sa ayon sa gusto mo! Hindi! Isang! Ma! Mahal ko si Romeo! Hindi! Yaya! Ngunit siya ay pinatapon na, anak. Anong silbi ng asawa kung hindi siya maaaring makalapit sa kanyang asawa? Dapat mong pakasalan ang konde. Ito ba ay galing sa iyong puso at kaluluwa? Gusto kong makita kang masaya. Pumunta ka kay anak at sabihin mo sa kanya na may nagawa akong mali sa utos mo. Pupuntahan ko si Padre Lawrence ngayon at sabihin ko sa kanya ang aking mga sala. Alam kong gagawin mo ang tama. Naintindihan ko ang iyong sakit, anak ko. Bakit ba? Mayroon ba ang nakakaintindi? Ang aking nag-iisang mahal ay pinatapon at ngayon, pinipilit ako ipapakasal sa iba? Ang puso ko'y nais nang umalis sa aking katawan. Hindi ito titibo kung wala si Romeo. Hindi mo ako tutulungan. Nais kong mamatay na lang. Ipinangyari ko. Ang kamatayan ay mas mabuti kaysa sa buhay na wala ang aking mahal. Tutulungan kita, anak. Napipilit mo ako. Kayo at si Romeo ay malaga sa akin. Hindi ko kayo makita ang aking mga anak na nagdudurusa. Mayroong isang paraan. Ngunit may kasama itong maraming panganib. Ibibigay ko sa iyo ang isang lason na galing sa isang bihirang bulaklak. May kakayahan itong tumigil sa iyong pulso ng isang araw. Dahil akala nila'y patay ka na. Ang iyong pamilya ay ililibing ka sa libingan ng mga kapulit. Magpapadala ako ng sulat kay Romeo. Kung ang lahat ng iyon ay magiging ayon sa aking plano, magigising ka upang makita ang iyong Romeo. Magsimula kayo ng sarili niyong buhay. Ngunit, kung hindi darating si Romeo sa tamang oras, mahanap mo ang iyong sarili sa gitna ng patay. Kung ang kamatayan lamang ang paraan upang makita si Romeo muli, handa akong gawin. Ama, humihingi ako ng paumanhin sa aking mga sala. At sumasang-ayon ako na pakasalan si Kundi Paris. O anak ko, pinasaya mo ako. Juliet? Juliet? Bakit ka tulog ng tulog? Halika na, anak. Pumili na tayo ng mga bestida para sa paparating na kasal mo. Juliet? Juliet? Madam? Anak? Anak! Bakit? Bakit wala ka ng pulso? Juliet! Hindi! Tulong! Ginang! Ginoo! Si Juliet! Juliet! Benvolio, anong balita ang iyong dala? Kumusta ba ang aking mahal? Siya ba ay maganda pa rin? Abay, siyempre naman. Benvolio, bakit hindi ka makasagot? Ano ba ang masasabi ko? Siyempre, siya'y napakaganda pa rin. Ang langit ay laging naiinggit. Kinuha nila siya pabalik. Ang iyong Juliet ay patay na. Hindi! Huwag kang magsisinungaling sa akin. Sana'y ganun na, pinsan. Sana sa buong puso at kaluluwa ko ay ganun. Ngunit, nakita ko ang walang buhay niya na katawan sa aking mga mata mismo. Hindi. Hindi! Ang kanyang puso ay huminto at ang akin ay patuloy na tumitibok. Hindi! Hindi maaari! Romeo, Iwanan mo ako mag-isa.
Brua! 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 Sino ang tinatawag sa akin? Ako! Pakinig ka! Ako'y naghahanap ng isang uri ng laso na napakalakas at kayang pumatay ng tao sa isang patak lang. Ito ba ay para sa pagpatay? Ang sagot ko'y hindi. Pakiusap, bibigyan kita ng malaking halaga ng pera. Bakit ka ba nandito, Montague? May mahalaga pa ba ang pangalan na yan? Ako ay isang patay na tao na pupunta upang makita ang aking minamahal. Hindi ka pupunta kahit saan. Paano mo naisipang lumapit sa puntod ng mga Capulet? Hindi ako narito para makasakit sa iyo. Ako'y narito lamang upang patayin ang aking sarili. Aking mahal, aking Juliet. Kinuha ka ng kamatayan, ngunit hindi ka niya nagawang kunin ang iyong kagandahan. Hayaan mo akong yakapin sa iyong yakap sa iyong makakasama ko ang aking minamahal sa kabilang buhay. May nakaranas ba ng ganitong kaligayahan bago siya mamatay? Natandaan mo ba ang sinasabi ko, Juliet? Na sa susunod nating pagkikita ay hindi na tayo magkakahiwalay. Romeo? Juliet, mahal na mahal kita. Romeo! Romeo! Aking mahal! Hintayin mo ako, aking mahal. Magsasama tayo. Ang pakailanman. Mga kababayan ko sa Verona. Ang umagang ito ay nagdadala ng kakaibang kapayapaan sa Verona na nakabalot ng kalungkutan sapagkat dalawang umiibig na puso'y nagpapakumbaba sa buong bayan. Mamayang gabi, ang buwan ay magiging kahiya-hiyang ipakita ang kanyang mukha. Mamayang gabi, ang mga bituin ay hindi magliliwanag. Hindi na tayo magkakaroon ng ganitong malungkot na kasukulan sapagkat wala pang kwento ng pag-ibig na may higit pang kalungkutan kaysa sa kina Romeo at Juliet.